Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Haha! At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ng News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Tuloy natin. Tambalos-los ang ating pong Naku, mahal na Vice President Sara pinagre-resign si Duterte. VP Sara. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report. At napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara. Wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA. Eto ako sa tingin ko kasi, no, para sa akin, siguro kung sa iba na mas nauna sa akin, no, ngayon lang talaga ako nakakita, no, ano ng ganito, na yung Vice President ang pinag-iinitan. Kasi kalimitan talaga dati, 'di ba? Ang napag-iinitan o napagtutulungang ibaba o tanggalin sa pwesto ay ang presidente. 'Di ba? Pero ngayon is nag-iba. Vice President ang siyang pinag-iinitan na ma-impeach, mawala sa pwesto. 'Di ba? Vice President ka lang naman. 'Di ba? Kumpara naman sa presidente talaga. So, bakit napapag-initan si Vice President Sara Duterte? Kumbaga nakaalalay siya sa president eh. 'Di ba? Yung vice. Kumbaga nakaalalay yan, 'di ba mga katunay? Pero ito, kaya siya napapag-initan, ang tingin ko lang ang sapantaha natin. Kasi nga isang malaking threat ang isang Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Parang yun talaga ang pinaka ugat. No? Hindi naman kasi pwedeng sabihin na ay Duterte yan ganto yan may mga anomalya yan, ganto. Ang tagal na po nila na nanunungkulan, pati sa FPRID, bakit ngayon lang nila nahuhukay? At bakit siya lang? Pero nung panahon ng eleksyon, di ba, Uniteam is hindi napapag-initan si VP Sara. Ngayon, nung lumabas ang survey at tumunog-tunog na siya ay kakandidato, no, na maaaring kumandidatong presidente sa 2028, doon na nagsimula lahat ng mga alingas-ngas tungkol sa kanya. Na gusto siyang impeach, na sinasabihan silang corrupt, ganito, ganyan. Yun ang nangyayari. 'Di ba? Alam mo yung nagiging ugat No, hindi naman tanga yung mga Pilipino para hindi malaman kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit. Pwede naman yung presidente kung may 'di ba? Kadalasan presidente ang nagaganyan. Pero ito vice president ang napag-iinitan, so napipigilan. No? Yun lang ang yung opinion ko, yung nakikita ko. Ngayon, kung meron silang maipapaliwanag tungkol sa ibang
paliwanag nila, kung gusto nila na ipaliwanag, yung tungkol doon sa pambabato nila kay VP Sara ng ganyan, is open naman tayo na madinig. 'Di ba? Open naman tayong makinig sa kanila. 'Di ba? Kung bakit na nagaganito si VP Sara, kung bakit ganto ang nangyayari sa kanya bilang Vice President, bakit siya gustong mawala? Bakit gustong mawala ang mga Duterte? Bakit? Sa confidential fund ng Office of the Vice President. Po nyo pagre-resignin yung Vice President. Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige Ayun nga nga. po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Ayun nga. No, kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang presidente. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Ha? Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Yes. Hindi ba dapat ang magre-resign yung President? Yes, yung Ngayon lang po ako presidente. nakarinig na mag-resign yung Vice President. So, hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang DepEd. secretary ng DepEd May So, katwiran. Vice President Pero yan, na eh. binoto yan ng 32 million. Yes. Mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo. No? Ikaw, Kasi hindi naman sumisigaw ang taong bayan na VP Sara, bumaba ka sa pwesto. Wala tayong nadidinig tungkol sa taong bayan o dun sa 32 million na bumoto sa kanya. Kung merong 1 million siguro na nagsasalitang bumaba ka na, impeach ka na, wala kang ginagawang maganda, siguro maaari pa na maniwala, 'di ba? Pero ang mga taong bayan ay nagsisilbing, nagmamatsyag, tahimik at dumidepensa sa kanya, 'yun ang nakikita natin. Nagmamahal sa kanya. Maraming kasiraan na ibinabato sa mga Duterte at kay VP Sara, pero ang mga tao ay patuloy na lumalapit, patuloy na nagmamahal at pinagtatanggol ang isang Sara Duterte. 'Di ba? Wala tayong kinakampihan. Ganto, no? Kasi ayun yung nakikita na. Kahit ako, na itatanong ko sa sarili ko, bakit pinag-iinitan si VP Sara? Bakit gustong pababain si VP Sara sa pwesto? Hindi naman siya ang presidente. Hindi niya naman cargo ang problema. Kasi may presidente po tayo na siya talaga ang may cargo ng lahat. Na kung sakaling pumalpak, siya po ang masisisi, hindi ang Vice President. Dahil ang Vice President, di ba, nakahalili lang yan. Di ba? So, bakit siya ang binubunto na ng sisi? Ano pa ba ang gusto nyong isipin na ugat nun kung bakit napapag-initan si VP Sara? 'Di ba? Dahil yan siguro sa threat na maaaring mangyari kung sakasakaling bumango ng bumango yung pangalan niya. Bakit hindi na lang po kasi tayo lumaban ng parehas? Labanan niyo si VP Sara ng patas. 'Di ba? Kung pinapakita ni VP Sara yung pagmamahal niya sa mga tao, yung pag-aasikaso niya sa mga Pilipino, bilang isang politiko, bilang isang lingkod bayan, lingkod bayan, masyado malalim. Kung pinapakita niyang ganun, is dapat ipinapakita niyo na lang din sa mga tao na karapat dapat nila kayong iboto. Imbis na sirain si VP Sara o ang mga Duterte, bakit hindi kayo kumilos na tulungan ang taong bayan, ipakita sa taong bayan na karapat dapat kayo na makakuha ng boto nila. Na karapat dapat nyong tapatan si VP Sara. 'Di ba? Kasi kung sisiraan nyo ng sisiraan, hihilahin nyo pababa si VP Sara. Sino ba ang lumalabas na masama? Sino ba ang lumalabas na katawa-tawa? Sino ba ang lumalabas na kinagagalitan ng taong bayan? Di ba kayo din?
Sino ang pinagtatanggol ng mga tao? Si VP Sara. Sino ang kinaiinisan ng mga tao? Yung mga taong nagpapabagsak sa kanya. Diba? Kung kayo ay nagtrabaho na lang, wala sanang problema. Sinabayan nyo na lang sana kung ano yung ginagawa ni VP Sara. Kung siya naglilingkod, mas maglingkod kayo. Mas ipakita nyo na worth it ka to. Worth ang gagawin namin. Gusto namin ipakita sa mga Pilipino. Kasi ang mga tao, re-record sa kanila yan lahat ng ginagawa mong maganda. Kung gumawa ka ng pangit, natatandaan ng taong bayan yan. At kung gagawa ka ng maganda, naka-record din sa kanila yan. At sila na ang bahala sa'yo pagdating dyan. Diba? Kasi maganda yung ginagawa mo eh. So maganda yung iisipin nila sa'yo at maaari kang pagkatiwalaan nila. Diba? Na ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Carino. COA. Ayaw nyo bang malaman nyo sa COA? Interesado ka. Ano pa po ba hindi nyo alam sa pulburon? Ano ba yun, pulburon? Okay. Yan, naririnig ko yun. Dalawa na po ha. Tandaan nyo naman, mamaya. Pinatatandaan ko sa inyo. Pag mamaya na naman, wala na naman magtatanong. Sinulat ko na po, COA at pulburon. Yeah, ay COA. Manifesto at pulburon. Mamaya po natin pag-usapan yan. Okay. Punta na po tayo rito. Year-ender COA. Ito po ang pamagat ng Philippine Star. 'Di ba? Masyado silang no? Philippine Star makatambalos-los po to. Year-ender COA exposes Duterte predilection for confidential fund. No? Gumamit talaga sila ng hindi naiintindihan na salita para magmukhang may anomalya. So binasa po natin, no? Ang sinasabi pong predilection diyan ay yung mahilig, parang gano'n, no? Ang mga Duterte ay mahilig sa confidential fund. Oh, yun lang po. Ngayon, ang hinahanap ko, ano yung report ng COA na nagsasabi na may anomalya yung confidential fund? 'Di ba? Yun yung gusto natin eh. 'Di ba COA po ang makakapagsabi kung may anomalya sa confidential fund? Gusto nilang palabasin na may anomalya sa confidential fund. Sinasabi na natin noon pa, walang anomalya sa confidential fund. Pinasamaan lang ninyo, ginawan nyo ng mga drama yung 11 days na ginastos yung 125 million. Tapos rin namahan nyo with matching walang boses si Kimbo. Yung ginagamit naman nila, alam naman kung saan napupunta. Kitang-kita naman ng ebidensya na nasa maganda naman napupunta yun. 'Di ba? Yung ibang mga pondo nga nababawasan, kumukuha ng malaki, pero hindi alam kung saan napupunta. Kapag tinanong mo, galit. Pag tinanong mo, ayaw sabihin. Di ba? Naku, mini. Hindi po. 19 days lang ginastos. 11 days lang po. 11 days lang. So, ngayon po, naglabas na po yung COA at nireport po ito ng Philippine Star. Ang tanging nakita ng Philippine Star, ang mga Duterte ay mahilig gumamit ng confidential fund. Maski sa nung mayor pa sila. Mayor Digong, Mayor Sara Duterte, pati ngayong mayor si Baste. Ang sagot naman dyan ng mga taga Davao, napakinabangan ng Davao City yung confidential fund dahil ang Davao City ay ang city na nagawa po nila mula po sa communist infested po yung kanilang lugar, naging insurgent free, no? Yun po yun eh. Dahil po yan sa confidential fund. Yan po kaya tuwan-tuwa po yung mga taga Davao dyan sa confidential fund. Ganun pa rin
Dahil po sa nawala po yung insurgency, unti-unti pong umunlad yung Davao City. Ang Davao City po ay walang utang. Mhm. Kasama sa top 10 na pinakamayamang lungsod pero walang pagkakautang. Ang marami po sa top 10 na lungsod may utang. Ibig sabihin ng top 10, pinakamalaking kinikita, no? Basta ganun, asset, etc. Kita nyo, di ba? Ang ganda ng pinaggagamitan, walang kautang-utang. Di ba? Pero ang kagandahan po sa Davao City, wala po silang utang. O, yan po. Kaya, masaya po yung mga taga Davao sa confidential fund. Meron po bang report yung, kasi ang tagal na nun eh. Meron po bang report yung COA na may anomalya sa Davao City? Wala rin po. Eh, saan nila nagbabasehan? Kasi nga, akala nila, uto-uto mga Pilipino. Akala nila, pag inulit-ulit nila, 11 days lang ginastos, okay na. Ngayon, hinihintay nila. Di ba? Binabanggit nila yung COA eh. Pinaiimbestigahan namin sa COA. Ngayon, naglabas ang COA. Walang nailabas na anomalya. Tahimik lang sila. Hindi na nila pinag-uusapan yung baka sakaling makalimutan na ng Pilipino, baka sakaling makalimutan natin na masyado nilang pinasama yung confidential fund na yan. Wala pong sinabing anomalya ang COA. O yun po yun. Kasi labas naman yun eh. Sila pa bang mga dyaryo, may pagkakailan nila yan. Wala po. Pati po tong headline na to para pagmukhain lang. Parang headline lang yan ng 11 days ginastos. Miski naman yung 11 days, matagal na natin pong anomalya dyan sa paggamit na yan. Kung susuriin pa nga natin, pwede natin ibalik sa kanila yan. Bakit 11 days nyo na lang bago binigay ninyo? 11 days na lang natitira. Eh, ang tagal nang hiningi sa inyo yan. Di ba? O, babalik pa nga sa gobyerno yan. Kaya lang hindi tayo ganun kasuktil. Hindi tayo mahilig sa mga walang kawawaan. Kaya wala talagang tulak-abing. Tama ba yun? Kaya wala talaga silang maibabato eh. Kasi maayos kung saan napupunta yung pondo eh, na hinihingi ng mga Duterte. Diba? Kita ng taong bayan, may ebidensya, may resibo. So kahit ano talagang bato, walang naniniwala. Sila lang din yung lumalabas na katawa-tawa sa ginagawa nilang to. Kumbaga, hinahanapan mo ng butas yung isang tao na alam naman ng mga tao na naglilingkod ng maayos at pinapakita naman niya kung saan niya ginagamit. At nagiging maganda yung resulta. Ayun, at ating natungayan ang video na nagbula kay News PH at syempre natungayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon na pinapa-impeach na si BP Sara, pinabababa na sa pwesto? Aba. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.